Mga kalalawigan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang magiliw, pero sa sinanalan, alam ng puso sa titik mo'y buhay. Upang hinirang, buyagan ang magiting, sa mandulupin, di ka pasisingil, sa nanalang tutok sa simoy at sa langit ang pagaw, ay hinatang tulang awit sa pagkayang minamahal, ang isang patawad mo'y tagumpay na nag-iibig, ang bituin at araw niya kailan pa may di matitingin, luman ang araw ng walhati pagsikta, buhay langit sa piling mo, ang hindi kaya na pagkay mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Nangangarap ako para sa aking anak, sa aking pamilya. Buong puso akong naikiisa sa pananatili ng kaayusan. Kaisa ako ng lahat sa pagbalangkas ng mga alituntunin sa ikaulad ang ating pinakamamahal na lalawigan. Buong lakas akong naniniwala sa aking sarili. Na kaya kong magtagumpay. Naninindigan kami Sa pagbuo at pagtayo na matibay at magagandang gusali at lansangan. Nabubuhay ako para tuparin ang pangarap ng lahat. pagmamahal namin sa kalikasan at katutubong kaalaman ay mahalaga para sa ating lahat at pangmatagalan na kaunlaran at mas progresibong pamayanan. Buong puso akong nabubuhay para sa kalusugan ng lahat ng mamamayan. Maaari na pong umupo ang lahat. Muli isang mapagpala at magandang umaga sa lahat muli ng ating mga barangay tanods sa 2nd District ng ating pong lalawigan sa kauna-unahang pagkakataon, kagaya ho ng nabanggit ko kanina, ito ho ang kauna-unahang pagkakataon na ang mga barangay tanod sa isang distrito ay nagkatipon-tipon. Hindi lang ho talaga posible na magawa ho natin sa Quezon Convention Center na ang barangay tanod sa buong lalawigan ng Quezon ay magtipon sapagkat napakarami ho ninyo. Dito pa lamang sa 2nd District of Quezon, meron na ho tayo ngayong umaga na 2,652
na barangay tanods na bumubuo sa 2nd District of Quezon. Kaya naman, paramdam ng 2,600 na mga barangay tanods, marinig muna ng inyong palakpakan. Samahan nyo ng hiyawan! Magandang umaga po sa inyo. At para simulan ang ating pong programa, nais lang ho nating batiin ang mabilisan ng lahat ng ating mga panauhin sa unahan. Siyempre, ang ating hong minamahal na ina ng lalawigan, palakpakan po natin, Governor Dr. Helen Tan. Kasama po ang ating Vice Gobernador, palakpakan din po natin, Vice Governor 3rd Alcala. Kasama ho ang ating bukal mula sa 2nd Distrito, Bukal Vinet Alcala Naca. Kasama rin ho natin mula sa Quezon Police Provincial Office, ang kinatawan ng ating hong Provincial Director, palakpakan po natin, Lieutenant Colonel Alexis Nava. Kasama rin ho natin mula sa Provincial Legal Office, kasama ho natin para sa lecture mamaya, palakpakan po natin, Attorney Ray Baligon. Yan, kagaya ho ng nabanggit ko, meron ho tayong lecture. Tama ho ang narinig ninyo. Magkakaroon ho tayo ng mga lectures mamaya. May mga speakers po tayo rito. Yung mga lectures po na yun ay tungkol sa basic peacekeeping responsibilities ng mga barangay tanod, duties and functions, and orientation on citizens arrest. At kasama rin ho natin mamaya para sa lecture ang tungkol sa disaster reduction o disaster risk reduction management. Okay? So para ho, sa pagsisimula ng pagbibigay ng mensahe sa umagang ito, atin hong papakinggan ang pambungad na pananalita mula ho sa kinatawan ng atin hong Provincial Director, Police Colonel Ludon Monte. Palakpakan po natin ang atin pong Deputy Provincial Director for Administration, Lieutenant Colonel Alexis Nava. Salamat po sa ating magaling na tagapagpadaloy ng palatuntunan. Bago ko po basahin ang mensahe ng aming Provincial Director, hayaan niyo munang bumati po ako ng magandang umaga at magpugay sa ating lahat. Lalo na po sa ina ng lalawigan ng Quezon, ang ating pong magaling na, napakasipag pa na gobernadora. Palakpakan po natin, Doktora Angelina Helen Tan. Bati rin po sa ating Vice Gobernador, nakadao pang palad natin sa ngayon. Walang iba, kagilang-galang 3rd Alcala. Palakpakan po natin siya. Hindi rin po natin pwedeng palampasin ang pagkakataon o bang batiin natin ang isa po sa napaaktibong bukal ng lalawigan ng Quezon, Bukal Vinet Alcala. Palakpakan po din natin. Kasama din po natin sa unahan ang ating pong isa sa magaling na abogado ng lalawigan, Attorney Ray Baligon. Palakpakan po natin siya. Sa panig naman po ng kapulisan, kasama din po namin ang aming pong legal officer. Andito po siya sa tabi, hindi pa lang nagawang umakyat. Attorney Rick Colino. Bok, pakita ka sa kanila. At higit sa lahat, sa ating napakarami na bumubuo ng mga barangay tanod sa 2nd Distrito ng Quezon. Kanina, bago magsimula ang programa, magkalapit kami ni Gob at nabanggit ko sa kanya. Sigurado kung nandito rin ang aming Provincial Director, pareho po kami ng aming sasabihin. Sa dami po ng ating mga barangay tanod na nandirito, napakaliit na po ng tsansa kung magiging aktibo lang sila na magkaroon ng krimen sa ating pamayanan. At kung magkaroon man, nakakasigurado po tayo na ito'y mahuhuli at makikilala. Well, para po sa mensahe na inihanda po namin mula po sa ating Provincial Director, ito po yung nilalaman. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang buong kapulisan ng Quezon Police Provincial Office ay patuloy pong nananatiling nakatuon sa paglaban sa kriminalidad at sa pagpapanatili po ng kapayapaan at seguridad ng mga mamamayan. The most effective weapon against crime is cooperation. The efforts of all law enforcement agencies with the support and understanding of the community and its safety. Ayon po yon kay Edgar Hoover.
Ngayong araw sa ating gawain ito, at upang panatilihin po ang ligtas, payapa, at maunlad na lalawigan ng Quezon, mas pinalalawak natin ang ating means of law enforcement kaisa ang iba pang ahensya at maging lalo na po sa ating mga barangay tanod. Kayo po yun para makatuwang sa ating mga adikain at programang nagkakaisa. Ang ating pong Provincial Barangay Tanod Convention na kinalalahukan po ng bawat barangay pulis sa mga munisipalidad ay parte po o bahagi ng nagkakaisang serbisyo at aksyon sa isa pong kolaboratibong pagpapatupad ng batas para maging ligtas at payapa ang atin pong kanya-kanyang pamayanang ginagalawan. Nagsasagawa din tayo ng pagpupulong na ganito upang mas maiugnay natin at makapagbahagian tayo sa epektibong ating mga ginagawa dahil layon po natin ay hindi lamang po sa pangkasalukuyang resulta, bagkos sa tuloy-tuloy po nating mga sinasagawang programa para maglingkod. Our community's backbone of law enforcement relies on our intertwined and collaborative efforts. It is the multiplication of results. Ika nga po, kung nanaisin nating magresulta ng mga positibo at maunlad na bayan ay kailangan nating magpatuloy na kumilos at ngayon na po yung tamang simula. Lubos po ang aking pasasalamat at pagtanggap sa karangalang kasama kayo bilang katuwang po na walang sawang mas pinalalakas ang kadalisayan ng kapayapaan at kaayusan ng ating minamahal na lalawigan na malayo po sa bahid o impluwensya ng krimen. Muli po, magandang umaga. Yan po ang mensahe ng ating Provincial Director, Police Colonel Ledon D. Monte. Maraming salamat. Maraming salamat po sa kinatawan ng ating Provincial Director, Lieutenant Colonel Alexis Nava. Maraming salamat po. Binabati din po natin ng magandang umaga our Legal Officer, Police Lieutenant Colonel Rick Colino, na mamaya po ay isa po sa ating speaker. Sa pagpapatuloy ng ating hong programa, pero bago pala ang lahat, bukod ho sa mga ipapamahagi ng pamahalaang panlalawigan para sa araw na to, huwag ho kayong aalis hanggang matapos ang ating lectures ngayon pong araw na to sapagkat sa huling bahagi, magkakaroon po tayo ng raffles. Sinong gustong manalo ng mga appliances sa araw na to? Yan. Para sa ating grand prize, huwag kayong aalis. Meron ho tayong 50 inches Google TV. Parang marami na silang TV. Pagka meron na kayong TV, i-donate nyo sa barangay pang CCTV na lang daw ho. Okay ba yun? Parang ayaw nyo. Okay. Susunod ho na magbibigay ng mensahe naman ay ang atin hong kinatawan ng ikalawang distrito sa Sangguniang Panlalawigan, tagapangulo ng Komitiba on Disaster Management. Palakpakan po natin, Bukalvinet Alcalanaka. Maraming salamat po Kuya Dave. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sisigla ng mga taga-Segunda Distrito. Magandang umaga po! Iyon naman, dapat pala'y ginugulat Siyempre, pagbati po at paggalang sa ating pong ina ng lalawigan ng Quezon ng napakasipag po, Governor Dr. Helen Tan. Good morning po. Sa ating pong katuwang sa ama ng Sangguniang Panlalawigan ng Quezon, ang ating pong pangalawang ama ng lalawigan, Vice Governor Third Alcala. Kasama po ang katatapos po magsalita, ang katantuman po ng ating pong Provincial Director Monte. Andyan po si Lieutenant Colonel Nava at si Sir Colino, kasama po niya. At kasama po natin sa unahan na magbibigay po ng mga kaalaman, dagdag kaalaman po sa atin ngayong araw na ito, Attorney Rail Baligod po mula po sa Provincial Legal Office. Nakita ko po may mga ilan po tayong kapitan na naririto, mga kagawad. Magandang umaga po.
kay Kagawad Eugene, kay Kuya Mark, andyan ata si Kuya Buda rin, sa inyong lahat. Muli, isang mapagpalang umaga po, Barangay Tanod ng Segunda Distrito. Mapagpala sapagkat po may mga matatanggap po tayong mga biyaya ngayong araw na ito. At alam ko po matagal na panahon po na hindi nagkaroon ng ganitong pagkakataon na magkatipon-tipon ang ating samahan, ang grupo ng mga barangay Tanod dito po sa atin sa lalawigan ng Quezon, lalo't higit sa Segunda Distrito dahil alam naman po natin tayo dumaan sa pandemya. Subalit ito po muli, nabubuhay po muli, nabibigyan po tayo ng pagkakataon makapag-bonding, makapagkwentuhan. Kaya po palakpakan naman po natin ang ating amang lumikha dahil sa isang mapagpalang araw ngayon. Excited po ba kayo? Yan. Ngayon lang po ulit, alam ko po marami po kayong matatanggap bago kayo lumabas ha. Sabi nga ay pumasok ng walang-wala, paglabas ay hindi na makalakad sa bigat ng dala. Ano po? Yan. Yan po ay handog ng ating minamahal na Governor Dr. Helen Tan para po sa inyong lahat upang maging epektibo at epesyente po kayo sa paglilingkod at pagsiservisyo sa ating mga kababayan sa inyong mga barangay. Yan. Isalit higit, ang ating pong pasasalamatan ay ang mabigyan po tayo ng pagkakataon na mabigyan ng dagdag na kaalaman para po mas alam po natin kung paano po ang mga gagawin pagdating po ng mga pangangailangan o pag hinihingi ng pagkakataon sa inyong mga barangay na kayo po ay may tutulungan na ating mga kabarangay. Ano po, atin po itong pakinggang mabuti, intindihing mabuti, isa puso at isa sa buhay. Sapagkat ito po ay ating mapapakinabangan pagdating po ninyo sa inyong mga barangay habang sila po ay inyong pinaglilingkuran. Pwede po? Ayan. Kanina po nung nagro-roll call si Kuya Dave ay ako po ay masayang-masaya sapagkat napakasisigla, mga buhay na buhay ang mga taga-Segunda Distrito. Hindi na po ako magpapakahaba at ako po ay babati lamang sa inyo ng isang magaganda at mapagpalang umaga kasama po ang ating Governor Dr. Helen Tan at Vice Governor Third. At kayo po ay palagi mag-iingat sapagkat alam ko po na buhay po ninyo ang nakataya. Sa kabila po ng maliit na honoraryang inyong tinatanggap, inyo pong binibigay at isinasalang-alang ang inyong buhay para po sa ating mga kababayan. Kaya mula po sa aking puso, maraming salamat sa inyo at kami po inyong pinag-iingatan. Wali po, magandang umaga sa inyo at maraming salamat. Mag-iingat po kayong lahat pag uwi ninyo mamaya. Baunin po ninyo ang lahat po ng kaalaman at mga biyayang inyo pong matatanggap ngayong araw na ito. Mabuhay po ang Segunda Distrito. Mabuhay po ang mga barangay Tanod. Salamat po. Atin pong kinatawan mula sa ikalawang distrito, Sangguniang Panlalawigan ng Quezon. Palakpakan po muli natin, Bukal Vinet Alcalanaka. Excited din ho siyang magbigay ng mensahe sa atin hong mga barangay Tanod sa ikalawang distrito. Ang tagapamuno sa Sangguniang Panlalawigan ng Quezon, palakpakan po natin, Vice Governor Third Alcala. Hello. Thank you, Dave. Magandang umaga po. Kita ko kayo, kumain na kayo. Nakakain na rin ako ng palihim. Yung pandesal ang aking paborito pag umaga at sinasawsaw sa kape yan. Kaya nakita nyo, iniilalim ko, no? Ang una, pagbati ho sa ating, siyempre, ating minamahal, ang ating inspirasyon, ang ina ng ating lalawigan, Governor Dr. Helen. Palapakan po natin muli. Siyempre po, ang katatapos na magsalita, ang aking sexing pinsan, ang inyo po, ang committee chairperson ng disaster sa Sangguniang Panlalawigan, ang napakasipag po nating Bukal Vinet Alcalanaka. Yes. Paabot din po ng pagbati ang isa pa rin po nating Bukal Ina Liwanag Asistio.
Masakit ata ang ngipin? Masakit ang ngipin. Sa ating pong kinatawan ni PD Monte, na sa katauhan po ng ating pong kaibigan, Police Lieutenant Colonel Nava. Magandang umaga po, palakpakan po natin muli. Ang legal officer po natin, Police Lieutenant Colonel Colino. Magandang umaga po. At siyempre, ang magle-lecture po sa inyo ngayong umagang ito sa mga alituntunin ng Barangay Tanod. Palakpakan po natin Attorney Ray Baligod. Sa lahat po ng mga kapitan na nandito ngayon, nakita ko kasi si Tatay Perfecto. Magandang umaga po. Yung mga barangay kagawad, committee chair ng Peace and Order na nandito rin, binabantayan ng kanilang mga alaga. Sa lahat po ng mga barangay tanod ng Segunda Distrito, magandang umaga po. Masiglang masigla. Si Eugene, nakita ko rin. Magandang umaga, Eugene. Kanina ho, nagkakakwento kami na Rebinet. Sabi ko, ano bang ginagawa ng tanod? Ano ba ang trabaho ng tanod? Malamang kanina, nung in-interview kayo, alam nyo naman yun. Gusto lang mo namin iparating sa inyo na kinikilala ng Sangguniang Panglalawigan ang kahalagahan at partisipasyon ang ginagampanan tungkulin ng mga barangay tanod dito po sa Segunda Distrito. Dahil madalas, nasasabi na wiwikaan na ang barangay tanod daw ay ginagawang personal bodyguard ng mga kapitan. Hindi naman ho. Siyempre, in-appoint po kayo ng mga kapitan, kaya tayo naman nagbibigay lamang ng pagtanaw, ng pagbibigay po sa atin ng mandato para magampanan ng tungkulin natin. Pero ngayong umagang ito, palalawakin po natin ng mas malawak na pakahulugan. Ano ba ang mga tunay na dapat gawin ng mga barangay tanod at ang kanilang tungkulin sa bawat barangay. Nakalagay po dun sa ating programa ay bilang peacekeepers. Sabi ho, ano ba ang ginagawa ng tanod pagpapanatili ng kapayapaan sa inyong nasasakupan? Halimbawa ho, mayroong rally sa inyong lugar. Ano po ang gagawin ng isang tanod? Inyo bang paalisin? O inyo pong hahayaan? O pangatlo, hahanapan ng permit kung legal ang asembleya? At pababayaan po natin ipagpatuloy ang kanilang demonstrasyon sa legal na pamamaraan. Pangatlo, very good. Tama ho. Dahil ang isa sa mga trabaho ng tanod ay to protect the right of the people. Diba? Karapatan ng tao na magpahayag. At siyempre lahat naman po ng karapatan ay hindi naman po absolute. Sabihin, pagka siya ay may permit at legal naman po ang kanyang asembleya, ang kanyang pamamahayag, ay hahayaan lang po natin. Alin lang po silang papanoorin. Dahil ang inyo pong isang pangunahing tungkulin ay proteksyon ng karapatan ng mamamayan ng inyong nasasakupan. Ilan lamang po yan? Ang pagbibigay ng kortesiya, pagpapakita ng pagtulong sa kababaihan at mga kabataan, ang first responders. Sabi nga nila, ang tanod, ang numero 1 marites ng barangay. Alam lahat ang nangyayari. Pag may nakawan, alam niyan kung sino nagnakaw. Pagka merong krimen sa barangay, alam din ho niyan. Dahil kayo po yung inatasan na unang pupunta. Pero to preserve yung crime scene, halimbawa, at kayo naman po yung duty officer, doon nyo naman po sasabihin sa kanila kung ano yung pangyayari. So, marami pong nakaatang na tungkulin sa ating pong mga barangay tanod. Kaya tapos, ang ating naman insentibo galing sa barangay, kaunti lang. Diba? Dahil wala pa ho tayong batas nasyonal na nagtatakda na bigyan po ang mga tanod natin ng mas mataas na honorarium. Wala pa pong basihan. Kaya ho kanina nagkakakwentuhan po kami ni Gov. Sabi niya, Vice Gov, wala pa kasing pwedeng basihan na pwedeng katulad sa BHW na malaking maibigay o makakuha sa provincial government ng inyong insentibo. Pero, pag nagkaroon na, ang ating pong pamahalaang panglalawigan na hindi magdadalawang isip na mabigyan po kayo ng karagdagang pang natatanggap mula sa barangay. Pero sa ngayon, dahil kinikilala ng pamahalaang panglalawigan ng inyong kagalingan,
Meron po sa pangunguna ng ating minamahal na gobernadora, meron po tayong mga ilang food packs para po sa inyo at mga uniforme. At saka meron din ata ako nakitang flashlight. Yung flashlight, gagamitin nyo lang sa gabi, wag sa umaga. Tapos, karamihan pa sa mga tanod, pag natalo yung inyong kapitan at nagkaroon ng bagong kapitan, di syunggal Syunggal. Walang security of tenure. Ganito ang gawin nyo. Si kapitan, lagi mong bantayan kung saan pumupunta para may pambaoy ka. Kapitan, galing ka kay sekretary kagabi. Tapos lumabas ka, ikay bukas ang zipper. Ako ba'y tatanggalin mo? Hindi, tatanggalin mo ata ako eh. Ano sabi ni kapitan? Ikaw naman, diyan ka lang. Alam nyo na ang tip. Ha? Tatay, turo sa akin ni kapitan yun eh. Sabi mo, sige kapitan, hindi na ako magsusumbong kay kapitana. Yung kay treasurer, ay yung kay kagawad. At saka yung kay secretary pa. Ay yung BHW pa. Yan. Kaya, kapitan, mag-ingat kayo. Ang mga tanod, alam niya ng bawat galaw ninyo. Di ba? Tama? Well, anyway, ako po ay nagbibiro lamang. Muli kami po ay nagpapasalamat at kayo po ay nandito ngayon, nakapiling ho namin. Mamaya, marami pa hong mga sorpresang, mga biyayang ibibigay po. Hindi lang ngayon sa mga darating pa mga panahon, ang ating pong minamahal na gobernador. But for now, gaya po ng nasabi ni Dave, ngayon lang muli na tayo po sa Segunda Distrito ay nagkaroon ng asembleya para sa mga barangay tanod. Lagi nyo pong isa sa isip na hindi po kayo nagsosolo. Andito po ang ating pamahalaang panglalawigan, functioning, nag-iisip ng paraan para makaragdag pa ho ng mga biyaya para po sa inyong anay. Kayo po ay kinikilala ng ating pamahalaang panglalawigan. Pag kayo ay nagkaroon na ng federasyon, ang balita ho namin, hindi pa kayo confederated. Ibig sabihin, yung mga panguluhan ng bawat bayan ay hindi pa nakakabuo ng isang panguluhan o pamunuan na siya naman pong pwedeng magpa-accredit sa ating sangguniang panglalawigan. Ang kahalagahan po nito, once na-accredited po kayo ng ating pamahalaang panglalawigan, nagkakaroon po kayo ng legal na personalidad o pagkakilanlan. Mas madali po kayong lalaban o mabibigyan ng tamang representasyon ng mga barangay tanod dito po sa ating lalawigan ng Quezon. So muli di ako nakapapakahaba pa at marami pa hong mga gawain para ngayong umagang ito para po sa inyo, para sa kagalingan po ninyo. I-enhance po natin yung mga sarili ng sa gayon. Alam po natin ano ba ang karapatan ng mga tanod, ano ba ang dapat po ninyong gawin, ano ba ang dapat pang paraan upang mapagaling pa natin ang ating nasasakupan. Lagi po nating tatandaan, pag magaling at maayos ang tanod ng kada barangay, ibig sabihin po nito, magaling ang administrasyon ng ating barangay, magaling ang mga kapitan, magaling ang mga kagawad, ang pamahalaan po ng barangay ay mas makikilala po dito po sa ating lalawigan at sa ating distrito. So muli, magandang umaga po, mabuhay ang barangay tanod ng Segunda Distrito ng lalawigan ng Quezon. Salamat po. Maraming salamat po sa ating Vice Gobernador. Palakpakan po muli natin Vice Governor 3rd Alcala. Ayan, tama po. Maraming salamat po sa ating mga barangay tanod sapagkat kayo ho ang tagapagpatupad ng kapayapaan at kaayusan sa barangay ho na inyong nasasakupan. At kagaya ho ng sinabi ko nga ho kanina, unang pagkakataon na magkasama-sama ang isang distrito ng Barangay Tanod dito ho sa Quezon Convention Center. Kung nung mga nakaraan, ipinatawag ho natin ang mga barangay health workers, mga BNS, at ngayon naman kayo hong mga barangay tanod. Ang nakaisip ho nito, of course, ang atin hong minamahal na ina ng lalawigan. Kaya naman palakpakan po natin, Governor Dr. Helen Tan! Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Mabuti.
Hayaan niyo pong bumati muna ako sa aking mga kasama dito sa entablado. Siyempre, ang katatapos po nating magsalita at matibay na katuwang para sa lahat ng plano, programa at proyekto sa ating lalawigan, Vice Governor 3rd Alcala. Atin pong masipag na representative ng Sangguniang Panlalawigan ng 2nd District, Bukal Vinet Alcalanaca. Later on, ang mga magbabahagi po sa inyo ng kaalaman, magdadagdag o magpapaalala sa inyo ano ba ang mandato na ginagampanan ng mga barangay tanod. Papalakpakan po ninyo mula sa ating Provincial Legal Office, si Attorney Baligod, Ray Baligod. Okay. Mula po sa PNP, ang atin pong Quezon Provincial Police Officer or Legal Officer, Police Lieutenant Colonel Ricardo Colinio. Mamaya po, meron pong isa pa tayo na speaker, I think on the way na, ang ating Provincial Disaster and Risk Reduction Management Officer kay Doc Mel, ano nga ang ipelyedo ni Mel? Abenilio? Dilya. Nakalimutan kong ipelyedo ni Mel. Okay. At syempre, papasalamatan natin ang nag-welcome po sa atin, although wala po ang ating Provincial Director ng PNP, si Police Colonel Ladon Monte. Nandito naman kasama natin ang kanyang deputy, si Police Colonel Alexis Nava. Palakpakan naman natin sila. Batiin din po natin ang ating mga punong barangay na kasama ng ating mga tanod. May mga kapitan aside from kay Kapitan Pekto. Taas nga po ang kamay, mga punong barangay. Ayan. So maraming salamat sa inyo pong sama o pag-alalay sa ating mga barangay tanod. Mga barangay kagawad, meron po ba tayong kasama na barangay kagawad, mga nag-represent sa ating mga kapitan. Okay? So sa inyo pong lahat po ng barangay tanod mula sa 2nd District, again, maganda at mapagpalang umaga po sa inyong lahat. So eto na, pagkatapos po ng halalan, meron po ba ditong bago na tanod? Taas nga po ang kamay ng mga bagong tanod. Medyo madami din sila, no? So, yung mga hindi tumaas, I'm sure dati na sila, no? So, yung especially very beneficial o kapaki-pakinabang po sa inyo itong event na to sapagkat yung pag-uusapan mula sa ating 3 speakers ay pagpapaalala, no, kung ano ang ginagampanan ng mga barangay tanod. Okay? Dapat po nung December pa ito, no, natin ginawa, pero dahil po doon sa kakulangan ng panahon at oras at itong convention center na to ay ginagamit hindi lang namin, lahat po na nanghihiram, so wala po kaming mapamilian na mga dates na, no? Kaya minabuti namin na sa pagsisimula po ng taon, ang una pong tinipon namin ay ang ating mga barangay tanod, no? So, nandito po kayo ngayong araw, okay? So, hindi lang po kayo, ito po ay para sa lahat ng tanod sa buong lalawigan. So, on Friday, meron naman pong bagong grupo ng mga tanod mula sa iba't ibang bayan. Then, I believe, the following week, mula naman sa ibang distrito and yung mga taga-isla, pepersonalin ko po na bababaan namin ni Vice Gov kasabay ng aming medical and dental mission, no? So, para hindi na sila tatawid. Okay. Ano ba ang gusto nating ipahayon o ipaalala sa inyo po na katuwang natin para sa pagpapanatili ng kaayusan, katahimikan, at kapayapaan sa ating lalawigan. Unahin ko, para po doon sa hindi nakakaalam,
Ang Quezon Province po at ang 41 municipalities kasama ang 2 syudad natin ay nadeklara nung isang taon na insurgency-free. Okay? Ano bang ibig sabihin ng insurgency-free? So nagkasundo po ang ating mga namumuno sa municipal government, kasama ang mga barangay and other stakeholders, kasama ang PNP at AFP, na magtutulong-tulong para sa pagpapanatili para maiiwasan natin ang mga engkwentro at kung ano pang hindi magagandang nangyayari sa ating lalawigan. Kaya nga, as a result, noong June 12, 2023, tayo lang po ang lalawigan na gumawa noon sa buong Pilipinas. Magmula sa lahat ng bayan hanggang sa lalawigan ay naideklara na insurgency-free. Kaya palakpakan nyo naman sapagkat ito po ay efforts, no? So ngayon, sinimulan ko mensahe doon sapagkat kasama kayo sa maintenance or sustainability. Paano natin mapapanatili? So hindi po yun isang taon dineklara. Ang challenge o ang hamon, paano natin mapapanatili na ganito ang estado ng ating lalawigan. So, kailangan ng katakot-takot na gawain para sa bawat isa. So, ngayong sa June 12, mag-first year anniversary tayo. Okay. Alam niyo po, ako po ang regional chairperson ng Peace and Order Council. Okay, so ako po ang chairperson, umupo. Nung una ko pong natanggap ang sulat mula sa Office of the President, ay nagulat ako na ako po ang in-appoint sapagkat sa region natin, ako lang po ang babae na gobernador, so lalaki. So medyo pagka peace and order, salamat po sa palakpak, no? So, kinabahan din po ako, parang feeling natin pang lalaking trabaho to, no? Okay. At dahil doon, naging aktibo din ako dahil doon sa mabigat na sitwasyon, yung datos na tinatanggap natin every day and every month. In fact, sa pagbubukas ng taon, noong January 1, sa ating lalawigan, mayroong insidente ng Colonel, homicide? Candelaria? Is that in Tayabas? Is that in Tayabas? Yung January 1. Tayabas, no? So in Tayabas City, nagkaroon po ng patayan. Okay? At ang nagpatayan sa same barangay, at yun po ay sa initial assessment ng PNP, ay personal na awayan. Tama ba? Personal grudge ang unang dahilan. Okay? So, ibig sabihin, ito'y bago dumating sa magpatayan sila, may mga nangyari. Tama? Sa magkabilang pamilya. At I'm sure, katulad ng sinabi ni Vice Governor kanina, alam niyo po kayo ang unang nakakaalam nito. Tama ba? Alam niyo kung sino yung magkaaway sa inyong barangay. Okay? At katulad po ng isang doktor, para malaman namin na lalala o ma-stroke, aatakihin sa puso o possible maging cancer ang kanyang sakit, meron ka ng mga simptomas na nakikita. Tama po? Tama ba ako? Bigyan niyo ako ng mic para bababa ako. Okay. Ayan. So, merong simptomas, di po ba? Okay. So, pagka-doktor, siniseryoso niya simptomas na ipinapakita ng pasyente niya. So, kayo din.
Hindi kayo doktor, pero kayo, ang mandato ninyo ay panatilihin ang kapayapaan, katahimikan, kasama yung prevention of crimes. Alam nyo ba mga krimen na mamaya hindi ko nasasakupin, baka i-discuss nila. Alam nyo yung mga krimen na ginagawa, as simple as pagnanakaw, theft. Number 2, ito na ha, in order, gusto kong malaman ninyo, sa lalawigan ng Quezon, ito ang pangunahing krimen na ginagawa ng mga Quezonian. Pagnanakaw, number 1. Hindi nyo tatanggapin ang number 2. At dapat may magawa kayo dito. Number 2, rape o panghahalay. Gusto nyo ba yon? Ayaw natin. Gusto nyo bang matagurian ng mga taga-Quezon na magnanakaw at manghahalay? Lilimaan sumagot. Gusto nyo bang matagurian ng taga-Quezon na magnanakaw at manghahalay? Yan. Pangatlo, murder. Kinikilabutan ako pagka binabanggit ko yan. Kinikilabutan din kayo? Okay. Grabe, di ba? So, kanina nagkukwentuhan kami ni Colonel Nava. Sa dami ninyong lahat dito, 2,600. Kung siseryosohin natin, sa puso ninyo, sa isipan ninyo, nakasama namin kayo para protektahan ang bawat isa na nasasakupan ninyo, I'm sure, ang magnanakaw, matatakot. Ang rapist, matatakot. Ang murderer, matatakot. Tama po? Yan. Kinukwento ko po ito sa inyo sapagkat bilang ako nga po ang tagapanguna ng Regional Peace and Order Council meeting, every time, kada quarter, na magbi-meeting po kami at dito sa Provincial Peace and Order Council, every time na magbi-meeting kami, magpapakita po ang PNP, ang NBI, CIDG ng report. At nung Monday, nagkaroon kami ng New Year's call. Nagbigay ako sa kanila ng directive. Sabi ko sa kanila, hindi po ako maligaya. Hindi ako happy kung ang nang rape ay 100, bumabalang ng 6, marami pa rin yun. Tama po? Tama? Siyempre ang layunin natin, ayaw natin ng may nire-rape. Ayaw natin na may nananakawan. Ayaw natin na merong drug addict. Tama po? Okay. Bakit? O di ako'y governor nyo na. May pangarap po ako sa ating lalawigan. Alam ko, may personal kayo, pangarap sa sarili nyo. Pero di ba, nangangarap ka rin ng kagalingan sa lugar na iyong tinitirahan? Halimbawa, sana naman yung barangay ko, hanggang dito ang putik. Sana naman, pagkaraan ng ilang taon, konkreto na. Tama po? Kung wala kayong tubig, nangangarap kayo na magkaroon ng tubig. Kung wala kayong kuryente, nangangarap kayong magkakuryente, di po ba? So ako bilang governor, mas malawak ang pangarap ko. Ang ating lalawigan, ang pinakamahirap na lalawigan sa buong Calabarzon. Kanya, pag tiningnan ninyo, yung mga krimen na nakikita natin, sasabihin nila, kasi mahirap yung buhay ng mga tao. Pero dapat bang maging dahilan ang kahirapan? Hindi. Tama po? Hindi dapat maging dahilan. Okay? Kaya, alam niyo po, excited ako sa araw na to na magkita-kita tayong muli. Sapagkat, ang mga kumpanya
na gustong pupunta sa isang lugar, una nilang tinitingnan ang katiwasayan, kaayusan, kapayapaan ng isang lugar. Tama po? Alam nga namang pumunta dito ang isang investor na alam nila na may nagpapasabog ng kanilang gusali. Tama po? Alam nga namang pumunta dito na makita nila na nagkalat ang drug addict at pusher. Tama po? Ayan. Kaya nga, nung naideklara po namin, kawawa naman yung nasa taas, kung pwede lang ang convention center ay patag lahat. Parang hindi pwede yon. Kaya nga, nakalimutan ko tuloy yung sasabihin ko. Ano nga ang huli kong sinabi? Yan. Nakalimutan ko yung sasabihin ko. Matanda na ako. Di pa? Kaya nga po, mahalaga yung inyo pong ginagampanan. Okay. Excited na kayong bumalik sa barangay nyo? Ha? Excited kayo dapat na seryosohin ang inyo pong tungkulin. Pwede ba namin kayong maging kasama? Para yung mga krimen na binanggit ko, hindi mangyayari. So parang sinimulan ko sa simptomas, 'di ba? Sabi nyo, naririnig nyo, prevention is better than cure. Ang lahat ng krimen na sinabi ko, preventable. Tama po? Yung magdanakaw, alam nyo na kung papaano siya bago niya manakawan yung isang lugar. Anong ginagawa? Sino-survey, syempre. Tama po? Meron ba magdanakaw na basta napunta? Syempre, alam niya kung saan siya papasok at saka lalabas. At saka kung anong kukuhain niya doon sa bahay. Alam niyang may makukuha siya doon sa bahay. Tama po? Kaya, galingan niyo ang pagmamatsyag. Pagka merong mukhang sinosurvey ang bahay, magduda na kayo. Lalo na kung bago sa barangay ninyo ang mukha ng tao. Di po ba? Ibig sabihin, dapat alerto po tayo. Kay po, yung drug addict. Kilala nyo yan. Hindi nyo lang sinasabi kasi natatakot kayo. Tama ba? O kaya anak ng kumpare nyo. Alam nyo din kung sino yung pumapasok tsaka nagbebenta ng drugs. Tama ba? Kukurutin ko kayo pag sinagot nyo sa akin, hindi. Okay? Kaya, kung sabihin nung sinabi ko na kailangan nyo pong seryosohin ito. Kailangan nating seryosohin ito. Okay? So, seryosohin po natin ito. Sabihin, sa inyo po manggagaling. Tutulungan nyo po ang pulis. Pag yung pulis sinumbungan ninyo at hindi umaksyon, sa akin nyo isumbong. Okay? Okay. Lilipat ako dito sa kabila. Okay na ako dito, lahat sila nag-oo. Sila din, lahat sa taas nag-oo na. Okay? Titingnan ko itong mga nandito. Okay? Sabi nila. Dito sa side na to, mga taga saan po kayo? Dolores. Ayan. Okay. Alam niyo po, pag tiningnan niyo yung datos ng mga krimen, bayan kung saan nanggaling, ano na nga yung Colonel, tulungan mo ako dito. Top 4. Lucena, Sariaya,
Candelaria, at Chaong. Pero alam niyo po yung kriminal, sa mas malapit na bayan, pumupunta. Tama? Kaya, huwag kayong pupunta doon sa top 5, ha? Kasi kayo ang malapit. Okay, uulitin ko. Naunawaan niyo po yung aking mga sinabi tungkol po doon sa mga krimen sa ating lalawigan. Okay po? Naunawaan din po ninyo ang inyong mga tungkulin. Okay po? Siseryosohin po natin ito. Tama po? So, ibig sabihin, kayo ang magiging mga tunay na tagapagbantay ng inyong mga nasasakupan. Okay po? Okay. Titingnan ko kung dumami sa Dolores o unti-unting nawawala. Okay? Mga taga saan po kayo? Dolores din. Okay. Kasunod, taga Dolores po kayo? Ayan na. Candelaria. Number 3. Saan ko ba narinig na meeting yung... Hindi ko nababanggitin. So, yung crimes on murder and homicide. Kasama din po doon nung rape, theft. But very particular ako on murder and homicide. Minsan may kasamang robbery. Okay? Medyo mahirap, no? Hirap? Kasi kayo din, takot din kayo? Okay. Hindi naman po kailangan kayo ang gumagawa, pero kailangan lang kayo nakatulong ng kapulisan, law enforcement agencies, NBI, CIDG. Tama po? Kasi alam niyo po, nalulungkot ako na may nagbubuwis ng buhay nang dahil sa away lamang ng pamilya, away po ng lupa, ano pa? Away ng politika. Okay? Di po ba, no? So ayaw natin na malalagyan tayo na tayo ay red spot. Ba't kayo umiiwas sa akin? Ayaw tumingin eh. 'Di ba? Kaya po, nung nakalimutan ko yung bayan, Tayabas, there's another town na meron din po again na nagpatayan, no, na pamilya. Okay? At ayaw nating madagdagan. Sabi ko po kay PD, hindi katanggap-tanggap. Hindi magandang panimula ng 2024. Okay po? So, again, bibigyan din ko, yun po yung kasama sa pangunahing mandato ninyo. Okay? Makipagtulungan po kayo sa ating mga law enforcement agencies. Be an informant. Sabihin, may nalaman na kayo, sabihin nyo kay Kapitan. Okay? Kung hindi si Kapitan umaksyon, baka po pwede na sabihin nyo po doon sa pulis na nakakasakop po ninyo. Okay? 'Di ba? Usually, dyan po yan nagmumula. Drugs. Okay. Alam nyo po, nagpa-survey ako. Last year, last quarter, third quarter.
At kinol ko po ang attention ng PNP because meron kaming nakita sa datos na mga lugar kung saan pataas ang insidente ng gumagamit at nagbebenta ng drugs. Ang goal natin, drug-free province. Again, sa drugs po, ang top 3, top 4, Lucena, Sariaya, Candelaria, Chaong. Yung hindi ko nabanggit, hindi ibig sabihin wala sa inyo. Sinasabi ko lang po top 4. Gusto niyo po ba yung nakalagay kayo sa number 1, sa number 2, sa number 3? Ayan. Kayo ang may magagawa. Tama po? Okay. Sabihin niyo naman, ako si doktora, sinermonan kami ng sinermonan. Hindi ko po kayo sinisermonan, ha? Gusto ko lang ipakita at iparinig sa inyo ang kalalagayan pagdating sa mga ganyang problema ng ating lalawigan. Kasi pag hindi po nyo alam yung numbers, okay, figures ang tawag namin, parang hindi ka naaalarma. Pero pagka nakikita mo, like ako po, everyday, nagte-text po sa akin everyday si PD Ledon. Lahat po sa 41 municipalities, lahat ng insidenteng nangyari, paggising ko, yun po ang aking nababasa. Kaya po, nag-stuck yan sa memorya, sa isipan ko. Siyempre, kung ako po, ina ng lalawigan, nafo-frustrate po ako. Di po ba? Iisip ka ng paraan, paano natin ba ito maiiwasan? Anong gagawin natin? Di ko naman po yan kayang gawin. Di po ba? So, magtutulungan po tayo para magawa po natin yan. Okay, mga taga-Lucena, tama ba ako? Number 1 kayo. Tawa sila eh. Nakatawa sila eh. Pinapasaya ko lang kayo, pero pangarap kong di kayo makita sa number 1 eh. Okay? Yes po, in all crimes. Sa lahat ng krimen, kayo po ay number 1. Pakamot ako sa ulo. Okay? So katulad po nung sinabi ko kanina, sa lahat ng mga nandito, it's a work on progress. Ibig sabihin, bawat araw ay ating tatrabahuhin. Okay po? Trabahuhin natin to. Trabahuhin natin to. Again, hindi para sa atin po ito. Para sa mga susunod na henerasyon sa atin. Na masasabi nila, ang Lucena noon at ngayon at sa darating na panahon. Tama po? Okay. So much on that. Kasunod, sa mensahe ko ay i-orient kayo, bigyan kayo ng kaalaman ano ang programa ng pamahalaang panlalawigan. Sorry ha, mabilis lang to. Okay? So, lahat ng bayan may tanggapan. Ang pamahalaang panlalawigan, ang tawag nila STAN Satellite Office. Okay? Pwede kayong pumunta doon. May programa po tayo, pinansyal na tulong sa nagkasakit, namatayan, nag-aaral, subsistence, doon sa dumadaan sa dilubyo ng buhay, subsistence allowance ang tawag doon. Educational assistance, okay? Transportation assistance. Yan po yung mga programa. Ang gagawin nyo, pupunta lang kayo doon sa satellite office. Walang politika doon.
sumbong nyo sa akin doon pagka pinupolitika. Pero alam nyo, simulat sa poll, yun ang aking panuntunan. Okay? Bigyan ng pantay-pantay na pagkakataon ang bawat mamamayan. Okay? Nung dumating ako, maraming problema, marami kaming sinikap na ayusin para lang po maramdaman ng mamamayan ang pamahalaan panlalawigan ng Quezon. Okay? Inilapit ang serbisyo, inaayos ang mga ospital, pinrioritize natin na sana maibigay ang mga kailangan ng pasyente na napasok sa ospital natin. Quezon Medical Center, alam na mga taga-Lucena, ang mga pasyente po diyan, karamihan, 70% ng pasyente sa Quezon Medical Center ay mga taga-Lucena. Okay? Kaya, ano pong ginawa namin? Yung Candelaria Municipal Hospital, para lang po yung Dolores, Chaong, part ng San Antonio, may mas malapit. Currently, ngayon po, ina-upgrade po namin. Okay? So that, pag pumunta po kayo ng Lucena, hindi sasabihin sa emergency room, wala na pong kama. Okay? So, ina-upgrade po natin. Yung ibang lugar, Infanta, sa Lopez, sa Katanawan, lahat po na may ospital tayo, sinisikap nating ayusin para magkaroon din po ng access sa ospital ang ating mga kalalawigan. Okay? Gusto ko pong sabihin sa inyo, lahat kayo na nandirito, may oportunidad para sa libreng konsulta. Okay? Either, salamat po. Dapat po kasi alam ninyo. Either, pumunta po kayo sa outpatient ng QMC or sa inyong rural health unit or center. Okay? Magpapakonsulta. Pag sinabi ng doktor, kailangan mo magpa-check ng ihi, ng baga, ng puso, kasama po yun sa libreng konsulta. Okay? Pag sinabi na kailangan nyo pong uminom ng gamot, by the way, may binigay po akong gamot sa mga barangay. I-check ko lang kung ang 2nd district ay natapos bigyan. Okay? Pag sinabi po ng doktor, ang resulta, kailangan ng antibiotic at kailangan uminom ng gamot, may kasama po yung libreng gamot. Okay? Lalawigan lang po natin ang kasama sa programang yun sa buong Calabarzon. Sa buong Pilipinas, 5 lang po ang merong ganon. At Quezon po ang kasama po doon. Okay? Tulong para sa pag-aaral ng anak. Meron pong full scholarship. Libreng pagpapaaral, kami po magpapaaral. Pero may qualification. So meron na po tayong 50 na nauna na mga bata. May another scholarship para sa mga ilang kurso na sinabi namin. Kami po magpapaaral nun. Educational assistance, dire-diretso po nating ibinibigay. In fact, nung dumating kami ni Vice Gov, initially, nakapagbigay kaagad kami ng financial na tulong sa kulang-kulang na 40,000 students sa buong lalawigan. Okay? At dire-diretso po nating ginagawa yan. Okay? So, ano ang plano kasunod sa mga tanod? Okay? Tinatanong ko po, ano po bang natatanggap ng tanod? Sa barangay? May honorarium kayo. Depende sa ira ng barangay. Sino may pinakamataas? Lucena siguro ang mataas ang ira. How much? Sa inyo po? 2.5 every quarter, every month? 1.5 every month. Ako, maingit yung mga nandun. Pinakamalaki ang 2.5 every month. Okay. Sa kanila, nakakapagbigay ang barangay, no? So, huwag kayong maingit yung iba. Depende kasi yun sa kakayanan ng barangay, no? But, for provincial government,
sa susunod po nating assembleya ay magpo-profile po kami ng mga tanod, yung may pinakamatagal na service like 40 years, 30 years. Katulad po ng ginawa namin sa BHW, magkakaroon po kami ng awarding, may kaunting financial na insentibon, no? So yun po yung gagawin namin. Sabihin nyo, bakit hindi lahat? Pareho lang po ng mga bayan-bayan nyo, talagang hindi namin kayang magbigay lahat, no? So, ang kayang ibigay lang namin at this time ngayon ay yung inyong uniform at saka accessory, which is very important, yung flashlight, no? Hindi yata lahat, pero merong barangay na madami, depende sa laki ng barangay, pero hindi siya isa lang sa isang barangay. So, medyo marami. So, hayaan yung makarecover kami financially. Katulad ng BHW, pinag-aaralan po ng Sangguniang Panlalawigan ang paggawa ng ordinansa para sa number 1, your protection. Number 2, incentives. Okay? So, sa ngayon po, ang nabibigyan lang namin, BHW. Ang pondo po ng province ay nabawasan ng 600 million ngayong taon. Okay? By 2026, according sa budget office natin, baka maka-recover tayo by 2026. So, in time na nagka-craft ng policy ang Sangguniang Panlalawigan, we hope, inaasahan namin, na makakapagbigay din kami ng insentibo sa mga barangay tanod. Okay? Next. Okay? Sino po sa inyo merong Estan family card? Si ma'am. Sila. Okay. Yon. Okay. So, siguro papaayos ko lang po doon sa mga opisina namin na mabigyan kayo noon. Kasi naalala nyo, lagi kayong binibigyan ng mga insurance card. Okay. Dati nung congresswoman ako, yung mga tanod po sa amin, binibigyan ko noon. Pero, nagkaroon po kami ng insidente sa Lopez, naka-motorcycle yung tanod namin na matay. Okay? So, sabi ko, tama-tama, may insurance siya. Yung life insurance po na card. Okay? So, nag-aasikaso yung barangay, si Kapitan, sabi ko mag-file. Sa haba ng proseso, ang ending, hindi siya nakakuha. So, nakakahiya sa pamilya. Kasi inaasahan nila na meron po siyang life insurance na makukuha base doon sa ibinigay po namin. So, nangyari, ako na lang nagbigay ng cash. Okay? So, yung mga may Estan family card, kasama po yun sa kanilang incentives na inilalapit sa aming tanggapan. So, hindi na po ako nagbigay ng mga ganong mga insurance na ang haba po ng proseso, tapos ang dulo sasabihin, ay hindi po siya nag-qualified, blah, blah, blah. Okay? So, meron po tayo noon. So, atasan ko po yung mga opisina para po doon sa datos ng ating mga barangay tanod. Okay po? Okay. Sige. Maraming salamat po sa inyong lahat. Again, uulitin ko po, ang kasunduan po nating lahat, tayo po lahat ay magtatrabaho, magkakaisa, para, gusto kong sabihin sana, wala nang magdanakaw, pero sige na nga, bawasan nyo naman. Kalahati ha. Sasabihin ko, wala nang rapist sa Quezon, yun talaga. Talagang, hindi ako pwede maging pulis kasi lalatiguhin ko yun mga kriminal. Totoo po yun. Kaya hindi ako pwedeng pulis. Diba? Okay? So, pag nanakaw, gahasa, tinatagalog ko na kasi mas masamang pakinggan yung Tagalog eh. Diba? Panghahalay, anong Tagalog sa murder?
Pagpatay. Ano pa? Anong Tagalog sa pusher? Anong tawag doon? Magtutulak. Buti sana kung kariton ang tinutulak. Anong tawag sa user? Addict. O, yun. Ha? Kikita-kita ulit tayo sa December. So, ang PNP magbibigay sa akin ng report. Tama-tama sa December. Titingnan natin kung happy ang Christmas nyo o sad ang Christmas nyo. Sabi, yung may mataas na number ay lalatiguhin ko. Joke lang, joke lang. Hindi. Seriously speaking, okay? Kasunduan natin to. Okay po? We will all work hard para sa kaayusan ng ating lalawigan. Mahalin natin ang lalawigan natin. Tayo lang magmamahal dito. Di po ba? So maraming salamat po. Belated Merry Christmas. Of course, Happy New Year. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa ating minamahal na ina ng lalawigan ng Quezon, Governor Dr. Helen Tan! Of course, bukod ho sa mga mensaheng ipinamahagi ang pamahalaang panlalawigan, magbabahagi ho sa inyo ng mga biyaya kagaya ho ng nabanggit kanina ni Vice Gov and Governor Dr. Helen Tan. Ito ho yung mga kagamitan na inyo ho magagamit sa inyong duties. Hello. Okay. So, meron pong ipapamigay mamaya. Of course, palakpakan natin. Tama ba ako? Palakpakan po natin si Secretary Rex Gatchalian. Nagbigay po siya ng food packs galing sa inyo. Aside from the mga raffle na to, mag-iwan po ako ng 100,000 para po sa paraffle sa inyo. Okay? Cash raffle. Okay? Maraming salamat po sa inyo. Ayan, so walang aalis kasi bukod doon sa appliances, meron pa ho tayong premyo ng mga cash raffle mula po sa ating inanalawigan, Governor Dr. Helen Tan. Palakpakan naman po muli natin. And kasabay na rin ho niyan, sige po. Pwede ho ba kami makahiram ng isa hong barangay tanod natin? Nasa unahan na lang po. Kahit si Hepe na lang ng dalahican. Yan. O kahit sino hong mga naandyan ho. Sa unahan. Isa lang po para ho sa ceremonial turnover ng atin hong mga kits na magagamit ho ninyo sa inyong pag-duty. Bagaman, meron na ho kayong mga uniforms. Ito ho yung mga other equipments na inyong magagamit. Mga dekalidad na kagamitan. Magandang umaga sa atin mga live viewers sa ating Facebook Live through the Facebook page ng Provincial Government of Quezon. Maraming salamat sa Provincial Information Office sa pangunguna ni Sir Jun Lubin. Maraming salamat po sa mga nasa Facebook Live po natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang Tanod Convention ng 2nd District of Quezon. May mga susunod pa hong distrito na makakatanggap din ho ng mga ganito hong kits. Yan. Ang kanila hong mga natanggap bagong sombrero, uniform, kasama na rin ho dyan, of course, ang pinakamahalaga yung flashlight para ho sa mga tanods natin na duty ng gabi. Baka may nahulugan din ho ng susi ng motor, Honda. Nasa akin po, susi ho ng motor. Kunin niyo po sa akin. Maraming salamat po. At bago ho tayo dumako sa atin ho mga lectures. Meron po ba kayong officers na? Halimbawa, Lucena, meron na po kayong federation officers? Wala pa. Yung ibang bayan, Candelaria, meron na po kayo? Okay. So, Candelaria, Sariaya, meron na kayong federation? Wala. Dolores, meron. Chaong. Wala. Meron po kayong federation officer? Pangulo?
Ano ba yun? Thumbs up? Meron daw. Okay? San Antonio? Saan yung mga taga San Antonio? Wala. Okay. So, ayusin lang po natin para ma-confederate yung ating mga officers para mas maganda po pag-organize kayo. Okay? Sige po. Yan, maraming salamat. Tama, kanina po kasi nagtatanong po tayo kung sino ho ang mga pangulo ng federasyon sa bawat bayan. Kaya ho pala, ang mga sagot ho ninyo sa amin ay hindi ho ninyo alam sapagkat wala ho pala talagang federasyon ang inyong bayan. So I guess yan ho ay ating pag-uusap-usapan. Tinatanong natin po kanina ng ating tagapamuno sa Sangguniang Panlalawigan para maisaayos ho yan at nang sa ganun makabuo rin ho ng federasyon sa buong lalawigan ng Quezon. Okay, nandyan ho ang gabay ng ating gobernador at ng ating vice-gobernador. Ang lahat ay atin pong inaanayahang tumayo para man lang ho bago ho dumako sa susunod ho na mga gawain ng ating gobernador. Magkakaroon lang ho tayo ng souvenir picture kasama ho ang mga barangay tanods ng 2nd distrito ng lalawigan ng Quezon. Tayo po tayong lahat. Pwede ho bang magdikit na po kayo yung mga nandyan sa gitna, nasa baba? Magdikit na po kayo. Sige po, magdikit na po kayo. Yan, dikit na po, dikit. Yan, okay. Dalawa lang pong picture ito, dalawang picture. Kasya ba, Kuya JB? Okay. Dalawang picture lang po ito ha. Dalawang picture. Isang formal at isang thumbs up. Okay. Smile po muna tayong lahat. Smile! 1, 2, 3. Ngayon, taas ang kanang kamay. Naka-thumbs up po tayong lahat. Naka-okay. Everybody, 1, 2, 3. Mabuhay ang Barangay Tanod ng 2nd distrito ng lalawigan ng Quezon. Palakpakan! Maraming salamat po sa DSWD. Maraming salamat po Secretary Rex Gatchalian sa inyong ipinamahaging food packs sa pamahalaang panlalawigan na atin hong ibinahagi sa ating mga barangay tanod.